Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Panginoon ang naghirap sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayo lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. The peace of our Lord Jesus Christ is the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Brothers and sisters, in our spiritual life, we truly need Christ as a branch needs to remain on the vine. Without Him, we can do nothing. We need Him to reconcile us to the Father. We need His grace and His strength so that we may do good and face the trials and sufferings of life. With this in mind, let us first call to mind our sins as we prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. You were sent to heal the contrite of heart. Lord, have mercy. Lord, have mercy. You came to call sinners. Christ, have mercy. Christ, have mercy. You are seated at the right hand of the Father to intercede for us. Lord, have mercy. Lord, have mercy. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us all to life everlasting. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka langit sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Let us bow our heads and let us pray. Almighty, ever-living God, constantly accomplish the Paschal mystery within us,
that those you were pleased to make new in holy baptism may, under your protective care, bear much fruit and come to the joys of life eternal. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. On the first reading, Saul joins the disciples in Jerusalem. Despite Barnabas' testimony, Saul is met with fear and doubt. Because of a death threat, he is sent away to Tarsus. A reading from the Acts of the Apostles. When Saul arrived in Jerusalem, he tried to join the disciples, but they were all afraid of him, not believing that he was a disciple. Then Barnabas took charge of him and brought him to the apostles. And he reported to them how he had seen the Lord, and that he had spoken to him, and how in Damascus he had spoken out boldly in the name of Jesus. He moved about freely with them in Jerusalem, and he spoke out boldly in the name of the Lord. He also spoke and debated with the Hellenists, but they tried to kill him. And when the brothers learned of this, they took him down to Caesarea and sent him on his way to Tarsus. The church throughout all Judea, Galilee, and Samaria was at peace. It was being built up and walked in the fear of the Lord. And with the consolation of the Holy Spirit, it grew in the numbers. The word of the Lord. Thanks be to God. I will praise you, Lord, in the assembly of your people. I will praise you, Lord, in the assembly of your people. I will fulfill my vows before those who fear the Lord. The lowly shall eat their fill. They who seek the Lord shall praise him. May your hearts live forever. I will praise you, Lord, in the assembly of your people. All the ends of the earth shall remember and turn to the Lord. All the families of the nations shall bow down before him. I will praise you, Lord, in the assembly of your people. To him alone shall bow down all who sleep in the earth. Before him shall bend all who go down into the dust. I will praise you, Lord, in the assembly of your people. And to him my soul shall live. My descendants shall serve him. Let the coming generation be told of the Lord, that they may proclaim to a people yet to be born the justice he has shown. I will praise you, Lord, in the assembly of your people. On the second reading, the Christian community will always be known by love. It is by love that this community remains in intimate union with God. A reading from the first letter of St. John. Children, let us love not in word or speech, but in deed and truth. Now, this is how we shall know that we belong to the truth and reassure our hearts before him in whatever our hearts condemn, for God is greater than our hearts and know everything. Beloved, if our hearts do not condemn us, we have confidence in God and receive from him whatever we ask, because we keep his commandments and do what pleases him. And his commandments is this: we should believe in the name of his Son, Jesus Christ, and love one another just as he commanded us. Those who keep his commandments remain in him, and he in them. And the way we know that he remains in us is from the Spirit he gave us. The word of the Lord. Thanks be to God.
as I remain in you, says the Lord. Whoever remains in me will bear much fruit. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, I am the true vine, and my Father is the vine grower. He takes away every branch in me that does not bear fruit, and every one that does, he prunes so that it bears more fruit. You are already pruned because of the word that I spoke to you. Remain in me as I remain in you. Just as a branch cannot bear fruit on its own unless it remains on the vine, so neither can you unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. Whoever remains in me and I in him will bear much fruit, because without me you can do nothing. Anyone who does not remain in me will be thrown out like a branch and wither. People will gather them and throw them into a fire, and they will be burned. If you remain in me and my words remain in you, ask for whatever you want, and it will be done for you. By this my Father is glorified, that you bear much fruit and become my disciples. Sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Bilang intro, pick-up lines muna tayo. Sagot kayo ng bakit ha? Game na? Parang ayaw nyo. Password ka ba? Hindi kasi kita makalimutan eh. Asukal ka ba? Ang tamis kasi ng ngiti mo eh. Computer ka ba? Ang init kasi ng panahon eh. Anong connection? Wala. Pero sana tayo meron. Yun. Connection. Yun ang pag-uusapan natin ngayon. Particularly, ang connection natin sa Panginoon. Dinescribe sa Ebanghelyo kung anong klaseng koneksyon ang kanyang gusto. Na kung papaanong ang sanga ay dapat nakakonekta sa puno ng ubas para mabuhay at mamunga. Ganon din dapat daw ang koneksyon natin sa Kanya. Alam po ninyo, habang pinagninilayan ko ito, I realize parang mas matindi pa ito kaysa nung nakaraang linggo eh. Natatandaan ninyo, Good Shepherd Sunday, last Sunday, pinapakita ang relasyon natin sa Panginoon. Siya ang ating mabuting pastol, tayo ang kanyang tupa. Come to think of it, ang tupa, kahit mawalay sa pastol, pwede pa ring mabuhay. At least for quite some time. Pero ang sanga, alisin mo sa puno, patay. Ganong katindi ang gusto ni Jesus na maging connection natin sa Kanya. Hindi basta connection lang, kundi total connection, solid connection. So much so, na po pwede nating sabihin totoo yung isang explanation. Ang Christian, pag inalis mo ang Christ, ang matitira, letters I, A, N na lang. And those letters stand for I am nothing. Without Christ, I am nothing. Ganon katindi ang dapat na maging connection natin kay Kristo. Ang tanong, ganon nga ba ang ating connection sa Kanya? For us to have an idea, binibigyan tayo ng mga signs ng ating connectedness kay Jesus sa ating mga pagbasa.
Sa ating unang pagbasa ay tampok si Saul na naging Pablo dahil sa siya'y nagbago, nang siya'y makonekta kay Kristo. So ang unang tanong, meron bang pagbabago sa ating pagkatao? Sa ating ikalawang pagbasa ay sinasabi naman na ang mga nanatili sa Diyos and vice versa ay sumusunod sa mga utos niya. Pangalawang tanong, tayo ba ay sumusunod sa mga utos niya? Pangatlo, ang konektado kay Kristong mga sanga ay namumunga ng sagana. Tayo ba ay namumunga ng mga mabubuting gawa? At hindi lang basta konting mabuting gawa, kundi maraming mabubuting gawa? At pang-apat, ang atin bang mga panalangin ay natutupad? Dahil yun ang sabi dito Kapag ako ay nananatili o konektado sa inyo at kayo sa akin, hilingin ninyo ano man ang ibigin ninyo sa panalangin, ito'y ipagkakalob sa atin. So yung answered prayers, mga panalangin natutupad, sign yun na tayo konektado kay Jesus. Kamamatay lang po ng aking inang, ang aking lola, nanay ni mama, hanggang ngayon nakaburol siya. Pagdasal po natin siya. Alam niyo yung kanyang pagkamatay, answered prayer yon para sa akin. Don't get me wrong, gusto ko pang humaba ang buhay ni Lola. Kaya lang, nang ito'y ipinagdarasal ko nung una, sinasabi sa akin ng Panginoon, Father, di na pwede. Kukunin ko na talaga siya. Kaya mula noon, yun na ang dinasal ko. Lord, sige, kunin mo na po siya. Bakit ko ipipilit yung gusto ko? Maliwanag sa panalangin ko, hindi na yun ang gusto ng Diyos para sa lola ko. Kaya, nang mamatay si Lola, answered prayer. Ang mga answered prayers ay patunay na tayo'y konektado kay Kristo. Bakit? Kasi kapag tayo konektado sa Kanya, one with Him, siguradong ang hihilingin natin sa panalangin ay yung mga gusto niya para sa atin. So bakit hindi niya ibibigay yung mga gusto niya para sa atin kung yun ang ating hihilingin? Kaya answered prayers On the other hand, yung mga unanswered prayers, kapag marami tayong dasal na hindi natutupad, tapos nagtatampo ka pa, nagagalit ka pa sa Kanya, ibig sabihin nun, hindi ka talaga konektado sa Panginoon sapagkat marami kang hinihiling na hindi niya gusto para sa iyo. So bakit niya ibibigay ito? Kaya unanswered yung prayer mo. At hindi mo maintindihan kasi hindi ka sa Kanya masyadong konektado. Kaya hindi mo siya maintindihan. Maiintindihan natin siya. Kahit pa paano lang. Kung konektado tayo sa Kanya. And so, those are the basic signs, Siguro naman, familiar kayo sa mga Facebook meme na ganito. Halimbawa yan. Ano caption yan? Kung hindi lang tayo ganyan sumakay sa tricycle, wag na lang. O ikalawa, kung hindi lang ganyan ang motif ng kasal, green, wag na lang. O yan naman. Kung hindi lang ganyan tayo kasuwet na rin, pawis yan, kilikili yan, wag na lang. Now somehow, Jesus is telling us right now, kung wala lang magbabago sa inyong pagkatao, kung hindi lang din kayo susunod sa mga utos ko, kung hindi lang din kayo mamumunga ng maraming mabubuting gawa, kung marami kayong mga panalangin, ipipilit nyo yung gusto ninyo, wag na lang, wag nyo na lang isipin na konektado kayo sa akin. Konektado man, baka kaunti lang. Sige, tatanungin ko po uli kayo. Hindi na po pick up line ito. Kapag may nagtanong sa inyo, bakit kayo Kristiyano? Ano ang isasagot ninyo? Dahil binyagan tayo? Dahil nagsisimba kayo? Pari ako? Kristiyano na tayo? Dahil nagpapakabuti tayo? Nagkakawang gawa tayo? Nagdo-donate kayo? Naglilimos tayo? Yun lang ba? Sapagkat kung yun lang, kulang. Kung hindi tayo konektado kay Kristo. Yes, mabubuti yung mga yan. Pero kung hindi talaga tayo konektado kay Kristo, kapatid,
Pag nagka-problema ka, hindi ka na magsisimba. Pag hindi ka na-acknowledge sa binigay mo, hindi nasabi yung pangalan mo, hindi ka napuri, tatama rin ka ng magbigay. Kapag inabuso ka minsan sa pagbibigay mo, kapag minsan naloko ka sa pagbibigay mo, hindi ka na magbibigay. Kapag masungit yung kaharap mo, magiging masungit ka na rin. Kapag hindi natupad yung hiling mo sa dasal mo, hindi ka na magdadasal. Ganyan ang mangyayari kapag yan lang ang ginagawa natin at hindi tayo totally talagang konektado kay Kristo. Magpaparang mga sanga tayo na tama, may dahon pa rin nakakabit na green. Tama, may bunga pa rin nakakabit pa rin. Pero bumilang ka lang ilang sandali, papangit na rin. Sapagkat wala na sa puno, hindi konektado sa puno. Patay na kahit parang buhay pa. Ganon ang Kristiyanong walang koneksyon sa Kanya. Kapag humarap tayo sa Diyos, hindi natin po pwedeng sabihin, Lord, tanggapin mo ako, nagsisimba ko, Lord, tanggapin mo ako, pari mo ako, Lord, tanggapin mo ako, naglilimos ako. Actually, hindi na tayo kinakailangan magsalita eh. Kinakailangan lang makita ni Jesus ang kanyang sarili sa atin. Yun yung sinasabi ni San Pablo, hindi na tayo kundi si Kristo nang nabubuhay sa ating pagkatao. Dapat may relasyon tayo kay Kristo. Para sa atin ito eh. Sapagkat, kung tayo may relasyon kay Kristo, nakakabit tayo sa puno, magpapara naman tayong mga sanga na yes, nalagasan ng dahon, nalagasan ng bunga, nalagasan ng tangkay. Sapagkat humangin ng malakas, masungit ang panahon, mainit ang panahon. Pero maghintay ka lang, magkakatangkay uli yan, mamumunga uli yan, magkakadahon uli ng mga green yan. Bakit? Kasi konektado pa sa puno. Kaya kahit parang patay, buhay. Ganon ang Kristiyanong may relasyon kay Kristo. Hindi lang basta reliyon, kundi relasyon kay Kristo. Yes, masasaktan. Yes, mahirapan. Magkakaproblema. Iiyak. Mawawalan, malalagasan. Kahit pa ng mahal sa buhay. Pero hintayin mo lang. Pagkatapos ng quite some time, move on uli yan. Laban uli yan. Simba uli yan. Magbibigay uli yan. Magmamahal uli yan. Magsasakripisyo uli yan. Sasampalataya. Kasi nakakabit sa puno. And we should thank God for that. Kasi nagiging posible lamang yan. Hindi dahil sa hindi tayo bumibitaw, kundi dahil hindi siya bumibitaw. Sabi ko sa inyo kanina tungkol sa lola kong namatay. Lola ko, hindi ko sasabihin, wala kayo sa lola ko! Kasi hindi naman siya katulad mo, mga manang laman lagi ng simba. Hindi siya ganon. Mas madala siya sa kuwahuhan, sugalan. Minsan nga, nagkatampuhan pa sila ni Mama. Kasi may patay kaming kamag-anak. Nagmisa ko dun sa bahay. Nadatang ko si Lola sa labas ng bahay. Nagsusugal. Nagkatampuhan sila ni Mama. Kasi si Lola, hindi tumigil sa pagsusugal. Ang hinahanap ni Mama, Inang, nagmimisi apo mo? Hindi ka man labang pumasok muna at nagsimba. Pinagpatuloy ba pagsusugal mo? Katampuhan niyo sila. Malutong ding magmura si Lola. At gaya mo, natutuwa din kapag laging binibigyan ng pera. But you know what? Ang lakas-lakas ng kutob ko, despite all that, nasa langit ngayon ang lola ko. Bakit? Hindi naman din siya totally bumitaw eh. Faithful siya kay tatang. Mabait siya, lalo na sa amin na mga apo niya. Mas nasasaktan nga yata kaming mga apo sa pagkawala niya kaysa sa mga anak niya. At sa mga huling buwan, linggo ng buhay niya, nabawasan na o halos mawala na yung, pagmumura. Hindi na siya partikular sa pera. At naging napaka-madasalin na niya. Pero alam ninyo, kung yun lang, kulang. Kasi kahit paano, nakabitaw-bitaw siya ng konti. Kaya sabi ko sa inyo,
may pag-asang magbago, bumangon, bumawi. Hindi dahil sa atin, kundi dahil sa Kanya. Nasa langit ang lola ko dahil hindi siya binitawan ng Diyos. Kaya kapatid, ano man ang pagdaanan natin, gaano man karaming kasalanan, gaano man katinding problema ang pagdaanan, huwag kang bibitaw. Kasi hindi kanya bibitawan. Tingnan po ninyo, ang sabi sa Ebanghelyo, bagamat very particular, bear fruit, mamunga ka nga, magpakabuti ka. Kasama na dyan yung magsimba ka, kasama na dyan yung sumampalataya ka, kasama na dyan yung magkawang-gawa ka, yun yung mamunga. Ulit-ulit, napansin nyo ba? Pero ang sabi ng Panginoon sa huli, if you will not remain in me, itatapon ka, susunugin ka. Maganda yun. Kesa ang sabihin ng Panginoon, if you will not bear fruit, ay, madidisconnect ka. Alam ninyo kung bakit natouch ako dito? Kasi alam ng Panginoon na darating ang pagkakataon, hindi tayo mamumunga. May mga season na ganon. Hindi ka magsisimba, magtatampo ka sa Kanya, hindi ka magmamahal, dahil sa matinding problema o dahil sa masasamang impluensya. Naintindihan niya yun. Darating yung season na yun. Kaya, para sa Kanya, iintindihin niya tayo. Mananatili siya na hindi bumibitaw. Kasi hanggat hindi niya tayo bibitawan, makakaahon ka pa rin naman. Magbabago ka pa rin naman. Makakabawi ka pa rin naman. At hihintayin niya yan. So yan ang ipagpasalamat natin sa Diyos. Meron tayong mabalikan. Kasi nga, hindi niya tayo bibitawan. Sa palagay ko nga, kung meron mang mga mapaparusahan nga dahil nagpakamatay dahil sa problema, ang pinakamatinding magiging parusa nila, palagay ko, ay kapag nakaharap na nila ang Diyos at sinabi sa kanila ng Diyos, yung problema mo, malalampasan mo eh. At pag nalampasan mo, ang dami kong mga magagandang plano sa'yo. Kaya lang, kinitil mo yung buhay mo. Kung mayroong mapupunta ng impyerno, ang parusa sa mga mapupunta ng impyerno ay yung mararamdaman pa rin nila ang pagmamahal ng Diyos kahit nasa impyerno na sila. Pero sinayang na nila. Kaya kapatid, again, ano man ang mangyari, huwag tayong bibitaw sa Diyos. Dahil hindi tayo bibitawan ng Diyos. Pag tayo bumitaw, yun ang pag-iisihan natin ng lubos. Ito sanang hilingin nating biyaya sa banal na misang ito. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samuko, sapagkat mahal niya. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samuko, sapagkat anak niya ako.
Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong tiringin ng Diyos ang samo. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, sa paglalakbay ko sa buhay na ito, hawakan mo ang kamay ko. Hahawak din ako sa iyo. Pero hindi ako didepende sa paghawak ko sa kamay mo. Kasi mahina ako. Pag natakot ako, pag namroblema ako, pag nasaktan ako, pwede kong makabitaw sa iyo. Pero habang hawak mo ako, naniniwala ako, makakabalik ako, magbabago ako, makakabawi ako, makamumove on ako. Basta ganun lang, Panginoon. Pagtyagaan mo ako. Hallelujah! Itutuwid ko rin ang buhay ko. Maglalaan din ako ng mas maraming panahon sa iyo. Iaalay ko rin sa iyo ang buhay ko. Sa ngayon, hindi pa talaga ako handa. Pero hindi ako mawawala ng pag-asa. Hindi ako totally bibitaw. Iaalay ko pa rin sa iyo ang aking buhay. Babalik ang Panginoon upang tayo ay sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hindi ka niya bibitawan nang walang dahilan. Kung lalapit ka kay Jesus, hindi ka niya bibitawan dahil ihahatid ka pa niya sa mas mainam na kalalagayan, pastulan. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Basta pag nawawala ng pag-asa, kahit konti na lang, ilaban mo pa. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kaparanan sa unang-una ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived of the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, He rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there, He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Offertory. Tanggapin mo, Panginoon, itong aking alay sa iyo. Ibibigay, ialay, lahat ng yamanan, buhay, ianod sa'yo. Papuri sa ngalan mo, kahit na may kasalanan. Itong pusong nagmamahal, tanging hiling sa'yo. Sana'y tanggapin ang alay ko. Ang aking dalangin, maging karapat-dapat sa iyong tingin. Itong pusong nananalig
pusong nagmamahal, tanging hiling sa'yo, sana'y tanggapin ang alay ko. Ako ay tumatawag sa'yo, sana'y tanggapin, sana'y tanggapin, sana'y tanggapin ang alay ko. Ang alay ko. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasamat nagmamahal sa'yo. Nawa'y dali ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong dambana, katulad ng alimuyak ng insenso, umakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasamat nagmamahal sa'yo. Pray, sisters and brothers, that our sacrifice, our prayers, may become acceptable to God, the loving Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. O God, who by the wonderful exchange effected in this sacrifice have made us partakers of the one supreme Godhead, grant, we pray, that as we have come to know your truth, we may make it ours by a worthy way of life, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with yours, Lift up your hearts. we lift them up Let to us the give Lord. thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation at all times, to acclaim you, O Lord, but in this time, above all, to laud you yet more gloriously when Christ our Passover has been sacrificed. For with the old order destroyed, a universe cast down is renewed, and integrity of life is restored to us in Christ. Therefore, overcome with paschal joy, every land, every people exalts in your praise, and even the heavenly powers with the angelic hosts sing together the unending hymn of your glory as they acclaim, Holy, 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 holy Lord, God of hosts. Heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Please kneel. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dew fall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At that time he was betrayed and entered willingly into his passion. He took bread, giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and eat of it. For this is my body which will be given up for you.
In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Let us proclaim the mystery of our faith. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Jesus, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Dennis, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, especially those for whom we will now pray. Let us bow our heads. In silence, we pray for our departed loved ones. Please include Lola Loleng, Seni, Amang, Nene, Paulina, Miquela Arsenio Sergio, Juan, Chongaso Maria Jose, Somi Joselito, Corio Elsie, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Lazaret, Mother of God, Saint Joseph, her most chaste spouse, with all the blessed apostles and saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to become co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. Jesus taught us to call God our Father, and so we have the courage to say, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami iparintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ.
For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of Jesus be with you always. And with yours. Let us offer one another the sign of God's peace. Peace be with you. Kapayapaan. Cordero ng Diyos, na nakalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa Cordero ng Diyos, na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin Ang kapayapaan. Behold Jesus as the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. ng kalayaan, tanging kay Jesus mayroong tagumpay. Siyang ating patnubay, siyang ating kabay, siya sa ating nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siyang ating
sa tuwina. Siya'y nagbabantay, ang pag-ibig niya'y tunay na walang kapantay. Hinding-hindi na tayo mangangamba, si Jesus laging kasama. Siya ay atin at tayo'y sa Kanya. Siyang ating patnubay, siyang ating gabay, siya sa ating nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan. Siyang ating Panginoon, magpakailan pa man. Siyang ating patnubay, siyang ating gabay, siya sa ating nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan. Siyang ating Panginoon, magpakailan pa man. Let us pray. Graciously be present to your people, we pray, O Lord, and lead those you have imbued with heavenly mysteries to pass from former ways to newness of life. Through Christ our Lord. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal Have One. mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal Have One. mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen na Lazaret, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala na sa isayang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap upang kung nasaan ka ngayon ay maparunting kaming lahat. At ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad siya na. mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasunod ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay, pagsama sa misa at sa inyong mga pagtulong. Maraming salamat po. The Lord be with you. And with your spirit. Bow down for the blessing. May the weakness of your devoted people stir your compassion, O Lord, we pray,
and let their faithful pleading win your mercy, that what they do not presume upon by their merits, they may receive by your generous pardon through Christ our Lord. Amen. And may the blessing of the Almighty God, the Father and the Son, and the Holy Spirit come upon you and your family and remain with you forever. Amen. The Mass has been offered. Go in the peace and love of Jesus Christ. Thanks be to God. Salamat din po. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Lazareth. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, here's the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth. Salamat po. Baka may pabe-blessan po ka.
Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag, ipahayag ang dulot niyang kaligtasan. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiawit, magsiawit, magsiawit sa Panginoon, sa Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Gunitain natin kasama ng Inang Simbahan ang santo na si San Atanasio, isang obispo at antas ng ating simbahan. Upang tayo maging marapat sa banal na pagdiriwang na ito, halina't magsisimula sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Kasama ng intensyon ng mga nagpapamisa, mga kasama natin sa misa. Intensyon para sa kagalingan ng mga may sakit, para sa dagdag malasakit ng mga nag-aalaga sa may sakit, para sa kalakasan ng katawan at kalooban ng mga nagtatrabaho pa sa ibang bayan para sa kanilang mga mahal sa buhay. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo ang Obispong San Atanasio bilang matatag na tagapagtanggol ng pananampalatayang ang anak mo ay Diyos na totoo. Sa pagkakamit namin ng kaalaman sa kanyang pinanindigan at sa kanyang pagmamalasakit sa aming kapakanan, kami naway walang hadlang na umunlad sa pagkakilala at pag-ibig sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pagkatapos ng mahabang pagtatalo, tumindig si Pedro at sinabi sa mga apostol at sa mga matatanda, "Mga kapatid, nalalaman ninyo na noong nakaraang mga araw, hinirang ako ng Diyos upang ipangaral sa mga hentil ang mabuting balita, at sila na may sumampalataya. At ang Diyos na nakasaliksik ng puso ang nagpatotoo, na tulad natin sila'y tinatanggap niya nang pagkalooban sila ng Espiritu Santo. Iisa ang tingin ng Diyos sa kanila at sa atin. Nilinis din niya ang kanilang puso sapagkat nanalig sila kay Jesucristo. Bakit ba marunong ba kayo sa Diyos? Ba't ninyo ay pinapapasan sa mga alagad ang isang dalahing mabigat na hindi natin napasan niyang ating mga magulang? Sumasampalataya tayo at naligtas sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Panginoong Yesus, gayon din naman sila. Tumahimik ang buong kapulungan. Nakinig sila kina Bernabe at Pablo habang isinasalaysay nila ang kababalaghang ginawa ng Diyos sa mga hentil sa pamamagitan nila. Pagkatapos, si Santiago naman ang nagsalita, "Mga kapatid, pakinggan ako." Pagkatapos pa lamang isalaysay ni Simon ang unang pagkatawag ng Diyos sa mga hentil upang sila rin ay maging bayan niya ayon sa hula ng mga propeta. Pagkatapos nito ay babalik ako
at muli kong itatayo ang bumagsak na tahanan ni David. Muli kong ibabangon mula sa kanyang pagkaguho upang ang Panginoon ay hanapin ang ibang tao ng lahat ng bansang tinawag ko upang maging akin. Gayon ang sabi ng Panginoon na nagpahayag ng mga bagay na ito mula pa noong una. Kaya't ang pasya ko'y huwag nating ligaligin ang mga hentil na lumapit sa Diyos. Sa halip, sulatan natin sila na huwag kakain ng anumang inihahandog sa Diyos-Diyosan upang makiapid, huwag kakain ng hayop na binigti at ng dugo. Sapagkat mula ng unang panahon, ang kautusan ni Moises ay binabasa ng mga sinagoga upang araw ng pagpapahinga at iparangal ang kanyang salita, bawat bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lahat ay pinapahayag gawa ng poong nagligtas. Sa lahat ay pinahayag gawa ng poong nagligtas. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy papurihat nitong lahat ng daigdig. Sa lahat ay pinahayag gawa ng poong nagligtas. Awitan ng Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na ang poon ay dakila, sa madla ay pahayag ang dakila niyang gawa. Sa lahat ay pinahayag gawa ng poong nagligtas. Panginoon siya'y hari sa daigdig ay sabihin, sa libutay natatag na kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat ay pantay sa paningin. Sa lahat ay pinahayag gawa ng poong nagligtas. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiya rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kung tatanungin ko po kayo, what does God want you to do? Anong gusto ng Diyos na gawin ninyo? Or, anong in-expect ng Diyos sa inyo? Ano po kaya ang magiging sagot ninyo? Sigurado ako may sasagot. Gusto ng Diyos na maging mabuti ako. Tama? Gusto ng Diyos na magbigay ako, magpatawad ako. Tama? Gusto ng Diyos na purihin ko siya, sambahin ko siya, magsimba ako. Tama? Gusto ng Diyos na mag-evangelize ako, na mag-inspire ako ng iba. Tama. Pero meron kaya sa ating makakaisip na gusto ng Diyos na gawin ko kung ano ang makapagpapasaya sa akin? May sagot kaya sa ating ine-expect ng Diyos, inaasahan din ng Diyos na maging masaya tayo? Sapagkat oo, gusto ng Diyos na tayo ay maging masaya. Hindi KJ ang Diyos. Hindi siya kontra o laban sa kaligayahan o sa kagalakan. Ang isa sa karakters ng Diyos ay joy, kagalakan. Isa ito sa mga bunga ng Espiritu Santo. Ang banal na Biblia ay
daang-daang bumanggit sa mga words na happiness, joy. At nagbigay din ito ng maraming mga pamamaraan upang ang kagalakan o kaligayahan ay ating makamtan. Sapagkat sino ba namang magulang ang hindi maghahangad na magalak ang kaniyang anak? Huwag naman po nating isipin na ang kagalakang pinag-uusapan natin ay kagalakan na lang sa kabilang buhay. Siyempre, yun din yan. Yun ang ultimate joy na ating maranasan. Pero kung yan ay sa kabilang buhay lang, bakit pa tayo nilikha ng Diyos dito sa lupa? Para palungkutin lang? Para paiyakin lang? Ganun ba siya? Hindi ba po pwedeng kahit dito pa lamang sa lupa, tayo ay maging masaya na at upang mas panabikan natin ang tunay na kaligayahan at ang mas kumpletong kaligayahan sa buhay na walang hanggan. At tulad ng sinasabi ngayon sa ating Ebanghelyo yung napakinggan, upang makahati tayo sa kanyang kagalakan at upang malupos ang kagalakang ito. Ang problema po kasi sa atin ay masyado nating ina-associate ang kaligayahan sa kamunduhan, sa pera, sa kasikatan, sa kapangyarihan, sa bisyo, sa good times, and worse, sa kasalanan. Magiging KJ nga para sa atin ng Diyos pag ganyan, sapagkat hindi yan ang magdudulot talaga sa atin ng kaligayahan. Naalala ko po dati nung kami mga seminarista sa seminary, ang isa sa mga favorite lines nung paring naka-assign as prefect of discipline namin kapag inaaprubahan ang mga paalam namin ay ganito. Sabi ni Father Rainiel, okay, ayaw ko namang maging hadlang sa kaligayahan mo. Ganun lagi yun. Okay, ayoko namang maging hadlang sa kaligayahan mo. Minsan napag-usapan namin magkaklase, ano kaya kung ipagpaalam natin kay Father? Father, iinom po kami, totoma kami. Father, maninigarilyo po kami. Father, tatakas po kami. Father, manliligaw po kami. Yun pa rin kaya ang maging dialogue niya sa atin? Siyempre, hindi na. Siyempre, chinecheck din naman ni Father yung mga ipinagpapaalam namin sapagkat hindi naman lahat ng gusto namin ay tunay na makatutulong sa amin. Same thing, hindi lahat ng gusto natin ay tunay na pagbibigay ng kagalakan sa atin. This is the reason why nagbigay ang Diyos sa atin ng mga kautusan. Hindi para supilin, hindi para kontrahin, hindi para hadlangan, kundi para matiyak pa nga na mararanasan natin ang tunay na kaligayahan. Kamakailan ay umattend ako ng debut ng anak ng isang kaibigan at narinig ko ang mga mensahe ng mga classmates, sa mga kaibigan kaparekada niya. Ang lakas maka-Gen Z. Kasi yung mga messages na express yourselves, be true to yourselves, gawin mo kung ano makapagpapasaya sa'yo, huwag mong iisipin ang ibang tao, do whatever will make you happy. Something like that. May kulang na lang sabihin 18 ka na, legal ka na, magwalwal ka na. Nakalulungkot kasi wala yata. Kung meron man, baka isa, dalawa lang. Kasi hindi ko napakinggan Wala man lang nag-message na nagbanggit sa pangalan ng Diyos. Na nagpayo na maging mabuti kang tao, simba, sunod ka sa mga magulang mo, lagi ka pa rin maging honest kahit yung iba hindi honest, tumulong ka, magbigay ka kahit nasasaktan ka, something like that. Kaya't nung na-assign sa akin yung prayer, bago kumain, I took that opportunity to say something.
Ang sabi ko sa prayer ko sa bandang huli, Panginoon, ngayong 18 na siya, yung nagdebo, bigyan niyo po siya ng lakas ng loob para piliin lagi hindi ang kanyang gusto, kundi ang gusto mo para sa kanya. Upang maisabuhay niya, hindi yung gusto niyang buhay, kundi yung gusto mong maging buhay niya. And therefore, upang matupad balang araw, hindi ang mga pangarap niya, kundi ang mga pangarap mo para sa kanya. Hindi ang mga plano niya, kundi ang mga plano mo para sa kanya. Sapagkat alam ko na yun ang tunay na makapagbibigay ng kaligayahan, kagalakan sa kanya. Ang sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo ngayon, kung tutuparin doon natin ang mga utos niya, mananatili tayo sa kanyang pag-ibig at mararanasan natin ang kagalakan at dulot niya. Noong isang araw naman po ay nag-renew dito ng vows ang aking mga tito at tita, Doc Francisco at Dr. Claudine Raura. Ako, damang-dama mo ang kagalakan ng mag-asawa ng mga anak nila. Kahit nga po yung ibang nandito, hindi naman sila kaano-ano at di sila kakilala, personal, naiyak, nangingiti, nakikigalak, nakakahawi. At bakit ganon yung pamilya? Kasi sumusunod sa utos ng Diyos. Ang mag-asawa'y tapat sa isa't isa, yung mga anak ay may paggalang sa mga magulang nila, kaya gano'n na lamang ang kagalakan ng pamilya. Mapapasana all ka na lang talaga. Pero bakit nga ba may napapasana all? Ibig sabihin, yung iba, hindi nakakaranas ng kagalakang iyon. Bagamat yung kagalakan ay para sa lahat. Kung papaano ang biyaya ng kagalakan ng kasal ay para sa lahat. Pero bakit hindi ito nararanasan ng lahat? Bakit may iba na sa halip na kagalakan, pagdurusa ang naranasan at pag-iyak? Nagkakatalo sa pagsunod sa utos niya. Doon nagkakaroon ng diferensya. May mga hindi sumusunod talaga sa utos niya. Ito yung madalas napapasana all na lang. Hindi dahil ang Diyos ay nagkukulang, kundi ang tao ay nagkulang o nagkukulang sa pagsunod sa kanyang kautusan. Kaya sa misang ito, tanungin natin ang ating sarili, masaya ba ako? And then tanungin natin kung ano ang pinagmumulan ng kaligayahang ito. Sapagkat kung hindi ang Diyos ang pinagmumulan, yung pagsunod sa Kanya, yung malalim na relasyon sa Kanya, yung isang malinis na konsensya, yung isang puso na tigib ng pagmamahal ng Diyos at pagmamahal din para sa iba, hindi po tunay na kaligayahan yan. Baka yung kaligayahan ay nagmumula sa makamundong bagay lamang o kadahilanan. Hindi po malalim ang kaligayahan yan. Peke yan. At dahil peke, hindi magtatagal yan. Masasaktan ka lang. Ang sabi po sa Kawikaan 10:22, na ang biyaya ng Diyos ay nagpapayaman at hindi niya dinadagdagan ng kapanglawan. Na kung ikukonekta po natin sa ating pinag-uusapan, ang sinasabi dito ay ang kagalakang dulot ng Diyos ay hindi magtatapos o hindi magre-resulta ni hindi mahaluan ng kapighatian. On the other hand, ang kagalakang dulot ng mundo, lalo tigit ng kasalanan, iyan ang patatawanin, paliligayahin ka lang, sandali lang. Pero sa huli, ang ibibigay sa iyo ay pag-iyak at kalungkutan. Mag-ingat po tayo. Ang kagalakan naman po ng Diyos ay available para sa lahat. Sumunod lamang po tayo sa utos niya. Ito po sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na misa.
sapagkat wala nang pinakagaganda pang biyaya sa biyaya na ramdam natin ang Diyos, malinis ang ating konsensya, ginagawa natin ang lahat para sa ating pamilya, may mga tapat tayong kaibigan, at ang buhay natin ay nakasurrender sa mga kamay ng Diyos. Siya ang bahala sa atin, siya ang mag-iingat sa atin. Ito sana ang hiling nating biyaya sa banal na pagdiriwang natin. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. 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 Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod, Alam kong may magagawa ang Diyos, hindi ako magtutulog. ay magagawa ang Diyos. Alam kong di ringkin ng Diyos ang sampo, sapagkat mahal ka. Ringin ang Diyos ang sampo. Alam kong di ringkin ng Diyos ang sampo, Alam kong di ringin ang Diyos sapagkat alam ang niya ang pinagdaanan. sampo. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod, Alam kong di ringkin ng Diyos ang sampo. di ringin ang Diyos Pikit natin ang ating mga mata. sampo. Panginoon, tulungan mo po akong makaramdam ng tunay na kagalakan na Ikaw ang pinakapinagmumulan, sapagkat sa maraming pagkakataon nakaranas ako ng peke. Naging masaya ako for quite some time, pero ang kapalit ay napakatinding kalungkutan. Tunay nga, Panginoon, na Ikaw lamang ang dapat kong mahalin ng buong buo, buong puso, buong pag-iisip, buo kong pagkatao. Sapagkat Ikaw lamang din talaga ang magmamahal sa akin ng totoo. Tulungan mo po akong iasa sa iyo at hindi sa kahit sino o sa kahit ano ang buhay ko. Tulungan mo akong magkaroon ng mas malalim pang pakikipag-ugnayan sa iyo. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan sa iyo. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hindi pa sa inaasahan dahil mahal ka ng Diyos. Walang magulang ang hindi magdanais na maggalakan sa kanyang anak. Walang magulang ang magnanais na larang maghirap ang kanyang anak. Tulungan mo ang Diyos na ibigay sa iyo ang tunay na mayroong magandang mangyayari. Sumunod ka sa kanya. Siya ang pinaka-nakakaalam ng makapagbibigay sa iyo ng galak. Lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una, ngayong magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Taglay namin ngayon sa aming mga palad, sa kabutihan mo ay aming tinanggap. Kasyang tanggapin ang siya naming
sama-samang mag-alay ng buong pagmamahal. Sama-samang mag-alay ng buong pagmamahal. Hangin sa'yo amang niyak, ang alak na mula sa kataas ng ubas, na sa kalinga mo'y aming ding tinanggap. Kaya ngayon'y muli handog sa iyong hapag, sama-samang mag-alay ng buong pagmamahal. Sama-samang mag-alay ng buong pagmamahal. Panalangin tayo, pangating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ginugunita namin sa San Atanasio, kalugdan mo ang aming mga alay sa iyo at ang amin nawang mapakinabangan ay ang walang nag-alinlangang panindigan sa iyong anak na siyang katotohanan at siyang wagas na sinasampalatayanan ng Obispong Banal na aming pinararangalan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong sa San Atanasio ay pinararangalan sa pamuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy hanggang ngayon sa mga panalangkin lang iniukol kaisa ng bayan mong dito'y nagkakatipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagkisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos sa mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod tayo. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ng hapunan, nanawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pagkalala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Tanis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian, alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga mahal sa buhay na namatay na, nang ngayon ay aming ipagdarasal.
Saglit nating alalahanin ang minamahal natin, mga kakilalang namatay na. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin na pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Piniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayan mo pong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa, lalo na sa aming pamilya. Ano man ang aming maging problema ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiit Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon ng ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat
at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ang lahat sa buhay ko, bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Upang purihin siya. Upang purihin siya. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaisa-isa na Atanasio, naway aming maipahayag ang pananampalatayang matatag na Diyos na totoo ang iyong bugtong na anak upang kami laging buhayin at ipagsanggalang ng pakikinabang na aming tinanggap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo ay nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo ay tinupad. Sa paanan ni Kristo ay tinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong miisay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hilingnawa namin sa iyo, O aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumutulog sa iyo. Maraming salamat po sa patuloy niyong pakikiisa at sa patuloy niyong pagtulong para sa mga gawain pa at mga bayarin pa sa ating simbahan. Marami pong salamat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo. Palain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal at Diyos ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Mayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain.
this day, O Mother of our Lord. We sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain.